katawan ng isang ginang ang manas na halos at parado na ang mga baga, kaya hinang-hina na siya. Inagapan ng Rescue 5 ang pasyenteng diabetic na may tuberculosis pa at may kidney problem pa. Hindi halos maigalaw ni Renally Calyaw ng Barangay Capri, Caloocan City ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang pamamanas. According sa kanila, medyo may komplikasyon po yung nakakamanas yung buong katawan niya. At the same time, nahihirapan din siya huminga. Posible na naapektuhan na rin yung kanyang baga. Ang masama pa rito, bukod sa problema sa bato, diabetic din daw at posibleng may TB, ang kaawa-awang ginang. Agad naming sinuri ang lagay ni Renally. Mababa yung pulso niya, no? Dahil yun sa pamamanas yun. At dahil hirap siyang huminga, binigyan namin siya ng oxygen. Mas umaki yung paghinga mo. 120/90. Normal naman yung BP niya. Kahit malalim na ang gabi, nagdesisyon kaming dalhin sa ospital si Renally. Tanging panalangin ng asawa ni Renally, madugtungan ang buhay ng kanyang asawa. Basta lang po bahala. Nananawagan po kami kung sino man ito yung umulong na lang po para sa paggagamot. Jeff Caparas, Rescue 5. Emergency at aksidente man yan sa kalsada o sarili niyong tahanan. Tumawag lamang po sa Rescue 5 Hotline 922-5155. Umuulan man, may sunog pa rin. Maraming nawala ng bahay dahil sa magkahiwalay na sunog kagabi. Nilamon ng apoy ang hilera ng bahay sa Barangay Edition Hills, Mandaluyong kagabi. Umabot sa ika-5 alarma ang sunog na tumagal sa 1 oras. Umabot sa 20 kabahayan ang nadamay ng sunog, habang 35 pamilya naman ang naitalang apektado sa sunog. Idineklarang far out ang sunog ganap ng alas 2:34 ng umaga. Wala namang naiulat na sugatan sa sunog. Tinatayang 500,000 piso hanggang 1 milyon ang naabot sa sunog. Sa Maynila, sa pool din ang kamera ang bilis ng pagkalat ng apoy sa ilalim ng tulay ng Santa Mesa, Maynila. Pasado alas 2 ang magsimula ang sunog. Nabalot naman ang usok ng buong Nagtahan Bridge na naging dahilan para pansamantalang isarado ang tulay. Halos 2 oras din tumagal ang sunog. Maswerte naman walang nasugatan at nasawi sa sunog. 2 bangkay ng lalaki ang natagpuan kagabi sa magkaibang lugar. Hinala ng mga otoridad, sinalvage ang mga biktima. Nakasilid pa sa sako ng matagpuan ng mga ususero ang kahabaan ng Rizal Avenue. Ayon sa nakita, itinapon daw ang bangkay na ito ng riding in tandem. Parehong naka-helmet, naka-itim na jacket at naka-shorts lang ang mga sospek na naglaglag sa bangkay. Hindi naman naplakahan ang gamit ng motor ng mga sospek. Ayon sa ilang tambay, kinilang snatcher, hold-upper, akyat bahay at kung ano pa sa lugar ang biktima. Minsan na rin daw itong kinasuhan ng murder. Balot naman ang masking tape ang mukha at may nakapakong cellphone sa ulo. Uy! Ganitong inabutan ng mga tanod ng lalaki ito habang nakahandusay sa bangketa ng Congressional Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Tad-tad din ng saksak ng ice pick sa dibdib ng lalaki. Hinala ng mga otoridad, biktima ng summary execution ng lalaki. Tila sinadyang itapon sa lugar ang biktima dahil madilim dito at hindi agad ito mapapansin ng mga dumaraan. Posible rin daw na snatcher ang biktima ng cellphone dahil sa paraan ng pagpatay dito. Mga Tol Rafi, Tol Ben, naalala niyo ba ang story natin tungkol sa epekto ng rabies? Oo. Story mo yata yun, Tol Ben. Nangako tayong may gagawin tayong paraan para mapigilan ang paglaganap ng rabies, lalo na sa mga asong gala. Narito po ang aming aksyon. Itong Miyerkules, ipinalabas namin dito sa T3 ang nakakabahalang video ng mga biktima ng rabies sa San Lazaro Hospital. Pati na ang masakit na sinapit ng anak ni Aling Paseng dahil sa binaliwala lang ang kagat ng aso. Para pigilan ang pagkalat ng rabies, nagkasang T3 ng operasyon kontra dito. Pero imbis na ipasilo ang mga asong gala sa City Pound, kasamang Veterinary Inspection Board ng lungsod ng Manila, binigyan na lang natin sila ng libreng bakuna sa virus na ito. Sa barangay ni Aling Paseng na namatayan ng anak dahil sa kagat ng asong gala, kami nagpunta. Sunod-sunod pang nagdatingan ng mga pet owner, bit-bit ang kanilang mga alaga para samantalahin ang libreng bakuna. May pamilya nga ng Chihuahua, tuwang-tuwa, wala ring angal ang mga cute na kitten at doggy sa injection. Siyempre, hindi magpapatalo ang mga astig na askal, libreng tarak pa naman. Umabot sa 100 hayop ang nabiyayaan ng libreng bakuna. Sa proyektong ito, happy ang pet lovers na aming nakausap. Spare niyo yung rabies nila injection. Tapos free vaccination dito. Para safe sa ibang tao.
syempre dapat be responsible kasi alaga mo yan eh. Pag alaga, syempre bigay mo yung pinaka-best sa kanila. Matapos turukan, may diploma pa. Binigyan sila ng certification ng rabies-free na ang kanilang mga alaga. Kasi ito ay para sa prevention, control, and eradication ng ating rabies. Alam naman natin ang rabies ay nakamamatay. At ito ay walang lunas kapag ito ang asong walang rabies vaccination ay makakagat. Magbabalik po ang T3. Diyan lamang po kayo. Sumbungan ng bayan ang